So, kalat na nga po ang balita na magrarally raw itong miyembro ng Iglesia ni Cristo. At susuportahan daw nila ang pahayag ni PBBM na against siya sa impeachment. Dahil maabala lang daw itong Senado at sa lower house. Yan ay ipinalabas dun sa programa ng dalawang miyembro ng Iglesia ni Cristo, dalawang angkor. Ito yung dalawang palaging tinitira ang Quadcom, palaging tinitira ang paghihiring na nagaganap dyan. Madalas din itong interviewin si Marcoleta na isa rin miyembro ng Iglesia ni Cristo. At higit sa lahat ay tinitira nito yung ilang mga witnesses doon sa Quadcom tulad ni Senator Trillanes, galit na galit sila dyan. At ni minsan kasi dumadaan din ako dito paminsan-minsan sa mga vlog nila Ni minsan hindi ko sila nakitang tinira yung tinuligsa yung paggastos ng confidential fund, yung hindi pag-attend ni Sara Duterte dyan sa Quadcom para ipaliwanag kung saan napunta yung milyon-milyon na pondo, confidential fund, both sa DepEd at sa Office of the Vice President. Hindi nila tinitira yan. Yung pagmumura ni Sara Duterte, pagbabanta na papatayin si PBBM, si Martin Romualdez at si First Lady Liza Araneta, hindi rin nila binabatikos yun. So dito ay kitang-kita na sila ay pabor sa mga Duterte. So hindi natin alam hindi naman tayo nagbibintang na baka yung confidential fund ng mga nangawawala, hindi tinitwist lang nila kunwari sinasabi nila, sinusuporta nila yung pahayag ni PBBM. Pero in essence, ang sustansya nito ay sumusuporta sila sa mga Duterte kay Sara. Ayaw nila ng impeachment, ibig sabihin, ayaw nilang ma-impeach si Sara. In other words, okay lang ba sa kanila yon yung hindi may paliwanag kung saan napunta yung confidential fund? Yung ba, alam naman natin na marami naman ang hurakot halos lahat. Natsimpuan lang talaga si BP Sara. Pero, ibig mo sabihin, isang organisasyon, isang religious organization, ipabor na huwag nang i-explain itong mga nawawalang mga pondo na ito. Kung paano ginastos, hindi ma-explain. May mga alias na naglalabasan, mga Mary Grace Piatos, mga Kiko Villanueva, at kung ano-ano pang mga pangalan. Meron pang OIC. Pa-okay lang yan sa Iglesia ni Cristo. Pagkatapos, okay lang din sa kanya na yung mga pahayag ni Sara Duterte na huhukayin yung bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. at itatapos sa West Philippine Sea. Okay lang sa kanila yung pahayag na yun. Okay lang ba sa kanya yung pahayag ni Duterte na nanggagalaiti ni Sara na nag-hire na siya ng assassin para kung sakali raw na si Matigok ay meron din titigok kay PBBM, kay Liza Araneta at kay Martin Romualdez. So ay ganyan ba ang relasyon talaga? Bakit gano'n? Bakit mukhang hindi makadyos yung dating parang hindi makadyos yung datingan. Sasabihin natin abala, nasa proseso natin yung impeachment bakit naman natin babaliwalain yan? Naipasa na yan. Saka meron tayong tinatawag na separation of church and state. Iglesia ni Cristo, siyempre church din yan, hindi naman Catholic Church lang. Sa akin tingin ay hindi dapat na nakikialam dito ang iglesia. May mga parali-rali pa. Okay lang na sabihin sila na sila ay sumusuporta sa pahayag ng Pangulo, pero magrarally ka pa ay hindi maganda kasi sasaw-saw dyan sigurado yung mga DDS supporters, yung mga Duterte supporters, Kibuloy supporters ay sasali yan dyan. So lalong magkakahetot-hetot tayo. Kaya tingin ko dito hindi dapat magrally-rally iglesia kasi tinitwist nila kunwari yung pahayag ni PBBM sinusuportahan nila, pero in essence ang sinusuportahan nila dito ay si Sara Duterte, si BP Sara Duterte. Ayaw nilang ma-impeach, ganun yun. Itong dalawang angkor na ito, matagal na itong binibira ang Quadcom na investigation, matagal nang binibira ang witnesses, pero ni minsan sa kanilang mga vlog na sinusulyapan pa minsan wala silang comment sa confidential fund. Hindi nila tinitira yung mga Duterte, yung mga drug war, hindi nila tinitira yan. Hindi sila nagko-comment dyan, at palaging gas nga nila si Marcoleta, nakakampi rin ng mga Duterte, o hindi nila binabanatan yung pagmumukha yan ni Sara. So yan sana yung ating mga miyembro ng iglesia ay matuto kayo maging independent at matuto rin kayo hindi naman siguro kayo pinagbabawalan na magsaliksik ng sarili sa inyong Biblia. Kasi ang mga pastor nyo ay tao lang din naman yung mga yan. So, hindi. Sa bagay, si Eli Soriano nga, wala nagawa. Ako pa kaya, ayun, napakaganda na magpaliwanag. Ako pa kaya lang.
Siguro kung may nanonood na iglesia, maganda rin siguro na magbasa-basa rin kayo ng Biblia, hindi yung puro sa pastor na lang kayo nakikinig. At maganda rin hong magsaliksik ng sarili nyo para magkaroon kayo ng, kasi mga tao rin lang ho, mga pastor. Hindi ho yan sinugo ng Diyos. Yan ho yung nagkataon lamang na na-appoint dyan, naglakihan ang mga lolo at parents nila, yung mga iglesia. So yun, na nakuha nila yung doktrina, na ipamana. Pero yun hong pastor lang ang nagbabasa ng Bible at yung mga miyembro ay hindi, ay mali po yun. Anyway, doon na lang muna tayo sa rally. Sa tingin ko po, yan ay medyo sablay. Magpahayag na lang, pero huwag na mag-rally-rally kasi nga ho, yan ay sasawsawan ho yan ng mga DDS supporters. Natural, dadami yan kasi magsasawsawan yan eh. So, yun po lamang ating obserbasyon dyan. Parang hindi maganda kasi nawawala yung independence ng ano eh. May impluensyahan dito yung lower house, both houses of Congress, Senate, at saka House of Representatives. Ayun po ang ating tingin dyan. Sana naman pag-isipang mabuti ito ng iglesia at kung ano man yung hindi naman natin sinasabing may kapakinabang ang tinamasa yung mga namumuno, sana naman hindi ganito. Sana naman hindi ganito ang mga pahayag. Hayaan natin gumulong ang hustisya. Hayaan natin gumulong ang impeachment.